Magsimula po tayo pagkatapos ng 11 anibersaryo ng Kabulutan Evangelical Church. Ano-ano nga ba ang mga naging hakbang na pinagtagumpay ng Panginoon upang mas maging malalim at malago ang pundasyon ng ating iglesia? Happy 12th anniversary Kabulutan Evangelical Church! So pagkatapos po ng 11th anniversary ng Kabulutan Evangelical Church, ang unang hakbang na ginawa ng ating Panginoon para palakasin ang aming iglesia ay dahil sa kanyang gabay at karunungan, naudyukan ng aming Pastora Nancy na magsagawa ng isang discipleship training dito sa simbahan. So itong discipleship training ay nakatuon po ito sa pagpapalago ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng life group. So ito ang pundasyon ng lahat na sumunod na pagpapalak. Nagsimula po aming life groups. Pinagpala po ng Diyos ang aming iglesia sa paglulunsad ng 3 life groups. Ang una po naming grupo ay nasa Barangay Losong sa pamumuno po ni Brother O.J. Montesa. And ang aming pong pangalawang grupo naman ay sa Dakit-Dakit at Kanumyang sa pamumuno po ng dalawang mag-asawang Pastora Nancy and si Pastor Joseph Pahutag. And ang aming pong pangatlong grupo naman ay sa Barangay Carmen at Panunggoy sa ilalim po ng pangangalaga ni Pastor Orlan Mancha. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ipapakita natin kung ano nga ba ang ginawa ng Panginoon sa aming iglesia sa loob ng isang taon. Sa pamamagitan ng ating mga kapatid ay i-feature natin kung gaano katapat ang Diyos sa aming iglesia sa Kabulutan Evangelical Church. Hello ate, kamusta ka? Hello, ayos naman po. Hi kuya! Ayan, so nandito tayo para naman pag-usapan yung ilang sa mga programa ng ating iglesia. Kasi syempre, di ba, may mga pagkakataon na hindi nakakadalo yung ating mga kapatiran sa actual na fellowship natin. Ano ba yung mga programa ng Kabulutan Evangelical Church para abutin yung mga hindi nakakapagbigay o nakakapaglaan ng oras sa ating actual na mga fellowship? Meron bang programa or paraan para makasali din sila? Ayun, isa sa mga programa ng Kabulutan Evangelical Church ay yung abutin yung mga kapatiran na nasa malalayong lugar kagaya ng Maynila, ibang bansa, lalo na sa Saudi at Iran. Ayun. So, ang Kabulutan Evangelical Church sa pamumuno ni Brother OG ay nagsagawa ng online Bible study. Wow! Ang layunin nito ay para abutin nga yung mga kapatid natin sa ibang lugar dito sa Pilipinas. So, ayun, sa online Bible study, nagsisharing tayo ng salita ng Panginoon, nananalangin, at the same time ay sumasamba tayo sa iisang Panginoon na tagapagligtas natin. Napakagandang programa naman ng church yan. Talagang makabuluhan para dun sa mga kapatid na hindi natin kasama. Yes. Okay. Ikaw, Ate Ina, meron ka bang ibabahagi? Oo, kasi totoo na magandang bagay ang online fellowship, online Bible study kasi talagang naaabot yung mga nasa malayo. Gaya ako noon, nasa Manila ako last year. So, nagsimula din siya, naka-join din ako sa gawain ng Panginoon. Okay. Oo, and malaking tulong siya kasi through online, nakakapag-fellowship, nakakapagpanalangin ng bawat isa kahit nasa malayo at sa ganung paraan, patuloy na lumalago yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Wow, tunay nga. Napakaganda. Purihin ang Panginoon sa programang ito ng Kabulutan Evangelical Church, ang online Bible study. Yes. Di ba, Kuya? Ang ganda naman, sana makasali din ako sa online Bible study nyo. Yes! Welcome na welcome ka doon, Kuya. Oh, Kap, napasyal kayo ah. Yan, nag-ano lang ako. Anong sa atin? Anong balita? Blocking, katiri ka lang. Anong balita? Wala naman. Kamusta po? Okay naman. Parang pamutor-mutor lang tayo ah. Okay, galing ako sa simbahan kanina. Okay. Kap, kamusta naman? Ano naman ang naging paraan ng iglesia para kumonekta sa iba't ibang simbahan dito sa San Agustin, sa Romblon, para sa isang layunin ng ating Panginoon? Okay. Ang Kabulutan Evangelical Church, mas
mas kilalang CEC, no, pangunahan ni Pastor Malia, ay nakikijoin sa mga fellowship ng iba't ibang simbahan, no? Tulad ng mga simbahan dito sa malapit sa atin, San Agustin and Romblon. Bakit nagjo-join? Kasi may mga fellowship kasi sa Romblon na tulad ng prayer night, anniversary. Ganon din dito sa San Agustin, no? Merong fellowship dito na pinupuntahan o nag-a-attend ang CEC once a month, no? Tulad ng yung dating kagrupo ni na Pastor Denden, pangunguna Pastor Denden, Pastor Jesus, at iba pa mga pastor. Ang CEC ay nagjo-join din, no? Kasi iisang katawan tayo, no? tama Iisang body tayo na wala namang stand alone. Kaya dapat ang mga simbahan dito sa buong Pilipinas o kahit sa ibang bansa ay dapat talaga nagkakaroon ng fellowship sa iba't ibang simbahan, no? Nagjo-join para Palakasan. nagkakaroon ng palakasan. Amen. At nagkakaroon ng iba-ibang karunungan na nagmumula sa Diyos, siyempre. Tunay. And ang CEC ay minsan pag naiimbitahan ay pinangungunahan minsan ng worship team namin, no? Yung worship team na sa pangunguna ni Kuya Chris, yung aming worship team, sasabihin ng isang simbahan, bro, pastor, join po kayo sa aming fellowship. Pwede ba ang worship team ang magdala ng pag-aawitan? So, sa ganung paraan ay nagkakaroon ng palakasan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Tunay na kagalakan natin ang magamit, maging instrumento para sa mas malawakang gawain ng Panginoon dito sa ating bayan hanggang sa buong lalawigan ng Romblon. Purihin po ang Panginoon, Kap. Maraming And salamat. hopefully na hindi lang ito sa ganitong paraan ng fellowship, kundi mas lumawak pa. Opo. At ang CEC ay nakahanda naman, bukas ang puso ng aming pastor, bukas ang puso ng bawat membro na makijoin sa mga fellowship na ito. Amen. So, Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Okay, Ate thank you, Tin. Kap. Ingat po kayo. God bless. Okay, salamat din, Ate Tin, sa maikling pag-uusap natin at Opo. nagkaroon tayo ng malawak na conversation patungkol sa Panginoon. Sige po, God bless po, Kap. ingat din po kayo. God Sige bless po. Hello, ate at kuya. Hello po. Good morning. Okay, pwede ako magtanong? Okay. Ano ba yung mga naging programa ng Kabulutan Evangelical Church ngayong taon? Okay. Yung isa sa naging programa ng Kabulutan Evangelical Church ngayong taon ay yung Operation Bless Christmas Gift para sa mga bata. Oo. Ito yung kauna-unahang ginanap noong Disyembre lang. So, ang ganda nito kasi nag-provide ang bawat miyembro ng gift para sa mga bata. Isang box na punong-puno ng mga iba't ibang mga regalo para sa mga bata. At talagang nakakatuwa, na-blessed kami kasi the moment na inopen ito ng mga bata at natanggap nila itong regalong ito is talagang natuwa sila. At dahil dito sa pamamagitan ng Operation Blessed na ito, naabot namin yung mga kids, yung mga batang ito, then kahit papano, unti-unti ay nadala sa pangalan ng ating Panginoon. Nabahaginan sila ng salita ng Panginoon. Wow, ang ganda naman ito. Balita ko nga din, parang ang daming mga kabataan at magulang sa Lama at Manunggoy ang nagpatotoo kung gaano sila ka-blessed na naging bahagi sila ng programang ito. Opo. Ngayong taon ba, meron tayong panibagong programa para sa mga kabataan? Meron bang mga planong iglesia natin? Ay opo, naghahanda po kami ng taos-pusong pasasalamat. Ngayong darating na Mayo, gaganapin ang aming Operation Bless sa pangalawang pagkakataon para sa aming kids ministry. Ito ay isang pagkakataon para maging kamay at paa ni Kristo ang mga bata sa aming komunidad. At ngayong darating na Mayo, may isa pa kaming plano na mamimigay ng school supplies para sa mga bata. And para makaiwas din po sila sa gastusin sa kanilang pamilya. Makabawas sila sa gastusin. Well, napakaganda namang programa ito para sa mga kabataan, no? Talagang
Biniyaan kami ng Panginoon ng buong puso, pusong nagmamahal sa mga bata, naglungsad kami ng Kids Ministry sa Lama at Manonggoy. At ang mga tagapagturo nito ay sina Sister Bling, si Ate Tin at si Ate Ina, at maging si Pastor Orlan. Sila po ang ginagamit ng Panginoon upang ang mga bata na ito ay maturuan sa kanilang murang edad, ay mahasa po sila sa mga mensahe ng Panginoon. At alam po natin na pag sila'y lumaki, sila po naman ang gagamitin ng Panginoon para sa ministering ganito, para lalong mapaunlad ang gawain ng Diyos sa ating lugar. Purihin po ang Panginoon. Noong Enero 2026, opisyal na inilunsad ang youth ministry sa pamuno ni Pastora Nancy. Bawat katapusan ng buwan, nagtitipon ng aming kabataan para sa youth fellowship dito sa simbahan. Ito ay isang lugar ng pagpapalakas, pag-ibig at paglago sa Panginoon. Ito ay tuloy-tuloy hanggang sa katapusan. Ang opisyal na pagkakilanlan ng mga kabataang ito ay Radiant Youth Ministry, kung saan sila ay hinuhubog upang may pakita ang liwanag ni Kristo sa mga kapwa nila kabataan. Alam mo, Ate Tin, na nakikita ko na ang bawat kabataan ay lumalago talaga sa Panginoon. Nakikita ko na ang bawat kabataan dito sa CSC, ang Radiant Youth, ay patuloy nilang ginagamit, patuloy nilang pinapagamit ang kanilang mga talento sa Panginoon. At ako ay natutuwa at nagagalak din sa Panginoon na nakikita ko na ang bawat kabataan ay patuloy na ipinapagamit ang kanilang talento, ang kanilang boses, at ang kanilang puso sa Panginoon. Amen, Kuya Unin. Praise God. No, napakabuti ng Panginoon sa buhay ng mga kabataang katulad nyo. Ang isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Good morning, tatay, nanay, Ate Hana at Kuya Jeff. Yan. Meron akong tanong sa inyo. Mayroon po ba tayong espesyal na gawaing dapat abangan sa Kabulutan Evangelical Church? Mayroon po. Youth camp at family camp sa darating po na Mayo. Wow! Exciting! Ano kaya itong family camp? Ito ay gawain ng mga kabataan, lalo na sa mga batang na mga dumadalo upang sila lumago sa gawain ng Panginoon. Sa lahat ng mga kabataan, dito ang darating na Mayo. Kabataan, isang napakagandang gawain din po itong Youth Fellowship bilang isang member sa Church ng Evangelical. Napakagandang gawain ito dahil ang bawat isa ay magkakasama at magkaroon ng fellowship ang bawat isa, lalo sa bawat isa sa mga anak ng Diyos, at maging malago ang bawat isa. Amen. Purihin ang Panginoon, ang Panginoon na magpala ng ating youth at family camp. Palakpakan natin ang Diyos dahil napakabuti niya sa ating iglesia. Sa bawat taon na lumilipas, patuloy na pinapatunayan ng Panginoon na siya ang nagtatayo, nagpapalago, at nagpapanatili ng kanyang iglesia. Hindi ito bunga ng ating sariling kakayanan o lakas, kundi patotoo ng kanyang walang sawang pagmamahal at katapatan sa kanyang katawan. Ang lahat ng magbabahagi natin ngayon ay para sa ikararangal at kalwalhatian ng Diyos lamang. Sabi nga po sa John 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng mga ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang gawaing sinimulan niya, siya rin ang magtatapos nito. Sa Panginoon ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, noon, ngayon, bukas at pang walang hanggan. Amen and amen. Isa pong mapagpalang buhay sa inyong lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat mula umpisa hanggang ngayon 12 years na ang CEC ay nasaksihan ko ang kabutihan, katapatan at masaganang biyaya ng Panginoon sa iglesyang ito.
Nagpapasalamat din ako sa mga taong ginamit niya na maging daluyan ng pagpapala upang maisakatuparan ng ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Una, na pinapasalamatan ko ay ang aking mentor, pastor at ninong na si Pastor Orlan Madya. Maraming salamat po sa inyong pananalangin, pagtitiyaga, pagsusumikap upang madala kami sa Panginoon at lumago sa pananampalataya. Pangalawa, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa buhay ng mag-asawang Ninong Jimmy at Ninang Sanya na ginamit ng Panginoon upang maglaan ng kanilang pinansyal na suporta upang ako ay makapag-aral sa Bible School para ma-equip at magamit ng lubos sa ministeryo ng Panginoon. On behalf of CEC, kami po ay nagpapasalamat sa inyo Ninong Jimmy, Ninang Sanya, sapagkat kayo po ay ginamit ng Panginoon para magkaroon ng church building ang CEC. Maraming salamat po. Glory to God sa buhay ninyo. Goods na? Nakaano na? Init-init. Unang-una po sa lahat, ang pinapasalamat namin ay nasa taas. Kung hindi dahil sa kanya po is hindi kami mapupunta dito sa bahay-sambahan. Pangalawa po is kaya Pastor Orlan, tapos kay Cap Joby, at sa buong Kabulutan Evangelical Church na family po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kung wala yung Diyos, wala ako dito. At saka nagpapasalamat po kay Pastor Roland na nagbibigay ng magandang balita bawat linggo. At saka nagpapasalamat po ako kay Pastora Nancy ng leader po sa aming youth camp. At nagpapasalamat din po ako sa mga kabataan na kasama ko dito sa Romblon Evangelical Church sa Kabulutan po. At nagpapasalamat din po ako sa music ministry dahil kumakanta po kami para sa Diyos. At happy anniversary ng Kabulutan Evangelical Church. Una po ako nasalamatan ko po ay ang Diyos. Dahil po sa Kanya is madami po akong natutunan sa mga salita ng Diyos. At kay Cap Oche po dahil siya po ang dumalap po dito sa akin. At saka kay Pastora Nancy dahil sa mga payo niya sa amin.